Psalm 116 verse 7. Aklat po ng mga awit, Kapitulo 116, talatang 7. Atin pong basahin ang salita ng Diyos at pagkabasa po ng salita ng Diyos, basahin po natin yung lagi nating binabanggit kapag tayo makikinig ng salita ng Diyos. So, Psalm 116 verse 7, ito po ang sinasabi, "Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee." Sa Tagalog, bumalik ka sa iyong kapahingahan o kaluluwa ko sapagkat ginawan ka ng mabuti ng Panginoon. So, bago po tayo manalangin, banggitin muna po natin yung lagi nating sinasabi sa bagong makinig ng salita ng Diyos, ang aking pangako. Okay? So, ready? Read. Bago natin basahin nga pala, isa puso naman natin. Bigyan natin ng konting puso. Alright? So, basahin po natin sabay-sabay. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man, ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Manalangin po tayo. Panginoon, pagpalain mo po ang aming pakinig ng iyong salita. Tigit sa lahat, dinggin mo po ang aming panalangin, lalo-lalo na po sa paghahanda namin sa nalalapit naming community service. Lord, ikaw pong maluwalhati, bigyan mo po kami, Panginoon, ng kalakasang spiritual sa pangalan po ni Jesus. Amen. So lahat po tayo ay umupo na. Yung sinabi po ni Preacher Ramil, sabi niya, wala ako dito kung wala si Kuya Moring. Parang ganun yata, no? So sa totoo lang po, hindi, kung iaayos lang natin yung pananalita, ang dapat po talagang mabanggit ni Preacher Ramil ay tumugon siya sa panawagan ng Panginoon. No? Ginamit lang po tayo. Okay? Pero hindi ko masasabi siya ay personal kong bunga sa Panginoon. Hindi. Siya ay nagpagamit lamang sa Panginoon. At iba pa natin mga kapatiran. No? So, Preacher Ramil, ikaw yan. Ikaw ang gumawa ng iyong paglilingkod sa Panginoon. Hindi ako. Alright. Now, the title of our message for tonight is about, when you trust God, you don't have to worry. So, pansinin po natin yung pananalita. Kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, hindi na po dapat tayong mag-worry. Now, ano po ang kahulugan ng salitang worry? Sa Tagalog, ano po ba ito? Ano sa Tagalog ang worry? Okay. Ito ay pag-aalala. Yeah? O alalahanin. O yung mga bagay na naliligalig ka. Okay. Doon po sa talatang yan, no, doon pa lang sa title ng ating mensahe, nandun na po yung mensahe. Ang sabi, when you trust God, kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, you don't have to worry. Bakit? Nandiyan ang Diyos eh. Okay? Sabi nga, bumalik ka sa iyong kapahingahan o kaluluwa ko sapagkat ginawan ka ng mabuti ng Panginoon. So, ang Diyos ba ay mabuti? God is good? If God is good, hindi niya tayo gagawa ng mga bagay na pangit o masama sa atin. At dahil siya ay gumagawa ng lahat ng kabutihan para sa atin, ano pa ang dapat nating bigyan ng pag-aalala? O bakit pa tayo mangangalumihanan? O bakit pa tayo maliligalig? O kaya malulungkot? Sino po ba walang problema rito?
Sino yung walang setbacks sa buhay niya? Oh. Sino yung nakaranas na mawala ng trabaho o hindi makahanap ng trabaho? Sino po yung nagkaroon kayo ng mga mahal mo sa buhay ng bad relationship? At higit sa lahat, ako po ay 60 years old na, unti-unti ko nang nararamdaman, no? Yung mga sakit-sakitan, mga sakit, okay, sa pangangatawan. Okay. Sino ba walang sakit dito? Sino yung walang sakit sa puso? Sino yung walang sakit sa dugo? Sino yung may asthma? Right? So, sa ganyang pamamaraan, ibig sabihin, kung tayo man po ay nakararanas ng ganung mga kalagayan sa buhay, lumalabas ba na ang Diyos ay nagpabaya na sa atin? Yung bang masasabi ba natin na ang Diyos ay hindi na mabuti sa atin? O mabuti lamang ba ang Diyos sa buhay natin kapag tayo ay nakararanas ng mga kabutihan ayon sa ating mga kaisipan? Okay. At kapag ka nakakaranas ka, lalo-lalo na, nandyan po yung maniningil. Meralco, yung mga bills, no? Yung sa nawasa, sa phone, sa credit card, no? Nag-aalala ka na. So, nagsisimula ka ng mangamba. Nagsisimula ka ng maligalig. So, doon papasok po yung pananalitang worry. Nag-aalala na tayo. So, ibig bagang sabihin, ang worry ay makasasama sa atin. Tingnan po natin, no? Habang tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. But you don't have to stay afraid or be worried at all times. No? Huwag po tayong yung bang manatili, sapagkat sa buhay po natin, meron po tayong 3 bagay na pwede nating piliin kapag dumarating na po yung worry sa buhay natin. Meron po 3 bagay. 3 lang po yan. Lahat po yan mapapaloob lang sa 3 bagay. Una, you can worry. Mag-alala ka talaga. Ikalawa, you can ignore it. Ikatlo, you can trust God. Diyan lang po ang problema papasok sa buhay natin. You can worry, you can ignore it, or you can trust God. Tama po ba? Meron pa ba kayong ibang alam na solusyon tungkol sa mga problema natin sa buhay? Meron pa bang ibang solusyon? Wala na po, papatak lang sa 3. At igit sa lahat, ikaw po ang mamimili. Tayo po ang mamimili. Pwede nating tayo ay mag-alala. Pwede tayong baliwalain na lang yan, just ignore it. Or pwede rin po tayong magtiwala sa Panginoon. Ang problema po, ibinigay ng Panginoon, hindi para wasakin tayo. No? Kahit na po ang problema, ikaw ang may gawa. No? Kahit na ikaw ang may kagagawan, bakit ka may malaking problema? Hindi yan ibinigay sa atin ng Panginoon para wasakin tayo. Kaya lang, may 3 tayong bagay na dapat tingnan. Pwede tayo mag-alala, pwede nating i-ignore, o pwede tayo magtiwala sa Panginoon. Kaya nga po, ang sabi ng Biblia sa aklat ng Psalm, yung binasa natin, 116 verse 7, bumalik ka sa iyong kapahingahan. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. Sapagkat ginawan ka ng mabuti ng Panginoon. Yung mga bagay na seemingly masama o pangit na nangyayari sa ating buhay, no, hindi po talaga yan makasisira sa atin. Kung mamimili lamang po tayo na magtiwala sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, bumalik ka sa iyong kapahingahan.
Meaning, most of the problem created by our own decisions in the past. Hinahabol ka na ng mga problema mo. Pero, yung problemang yan, matututo tayo dyan. Kailangan natin yan. Sino ba ang taong walang problema? Sino po? Sino po? Ang taong walang problema. Yung matino ang isip maliban na lang dun sa mga nasa mental health, no, may problem, o kaya nandoon na sa libingan. Di ba? Si Jenny, hindi na siya namumroblema. Di ba? Hindi na siya namumroblema na mahirapan pang huminga. Rested na siya. Di ba? Okay. You can trust God and worry at the same time. Tama ba yun? Pwede ka bang magtiwala sa Diyos at the same time nag-aalala ka yung masyado kang problematic? Pwede ba yun? Tama ba yun? Hindi po. Kung nagwo-worry ka, ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala. Pero kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, mawawala yung pag-aalala natin, yung kabalisahan na nararanasan natin. So, you cannot trust God and worry at the same time. That's not just good spiritual wisdom from the Lord. It's wisdom for your health as well. Proverbs 14 verse 30, tingnan niyo po. A sound heart is the life of the flesh, but envy, rottenness of the bones. So, sa Tagalog, ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto. Ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan. Kaya nga po meron talata sa banal na kasulatan na a merry heart doeth like a medicine. No? Nakakatulong po yung merong kang masayang puso. Bakit? Pag masaya ang puso mo, nandoon po yung pagkakataon na ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Na alam mo na kahit na anong problema na meron tayo hinaharap sa mga panahong ito, maaring may mga utang ka na hindi mabayaran, meron kang gustong bilhin na hindi mo mabili, huwag tayong mga lumihanan. Hinayaan ng Panginoon ang mga bagay na yan dahil may kadahilanan. No? May dahilan. Ang nais ng Panginoon, magtiwala tayo sa Panginoon. Alam mo po, minsan, ang Panginoon, no, bagamat tayo may sabihin natin boldness na pwedeng pumunta sa luklukan ng Diyos. Pero, minsan, no, para bang naging usual na lang sa atin na lumapit sa Panginoon. Lalo-lalo na prayer meeting natin ngayon. Para bagang nakaugalian na lang. No? Bagamat kasi bakit? Alam natin na tayo ay directly may access sa throne of grace, sa trono ng Panginoon. Pero minsan, no, ang panalangin natin, hilaw. Ang paglapit natin sa Panginoon, hilaw. Minsan, mas inuutusan pa natin ang Panginoon sa panalangin natin. Tawag tayo ng tawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon. Di ba? Pag sinabing Panginoon, siya ang dapat masunod, hindi tayo. Hindi binigay ang iyong panalangin. Nagtampo na tayo sa Panginoon. Sa tingin mo, dinilay lang ng Panginoon yung panalangin mo. Sabi, nagtatampo na tayo sa Panginoon. No? Doon po papasok yung, meron tayong direct access sa luklukan ng Diyos. Kaya lang, minsan yung direct access natin, para na lang bang ritual na lang. No, wala na yung paglapit natin sa Panginoon, nandun yung kabanalan. No? Hindi nyo ba napupuna minsan, di ba? Pagka mananalangin tayo, para bagang inuutusan na lang natin ng Panginoon. Tama? At pag hindi binigay ng Panginoon ang ating hinihiling, nagtatampo tayo, nagagalit tayo, sumasama ang loob natin, sasabihin natin, iyan ba ang Panginoon? Di ba sabi mo, nagko-quote pa tayo ng verse. Di ba?
Oh. Kung siya ang Panginoon, mag-antay tayo. Sagutin o hindi, no, sa Panginoon, alam niya ang tamang timing. Kaya nga po, kailangan magtiwala. Don't worry, but trust God. Di ba may awitin? Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. So sa awitin, there's no other way. Wala nang ibang paraan, wala nang ibang solusyon, kundi magtiwala tayo sa Panginoon. Yan po ang sabi ng awitin. Minsan, inaawit na lang natin, pero wala talaga sa puso. Nakakagawian na lang natin. Nagiging ritual na lang. Kaya nga po, nawawala na yung pagiging banal ng ating Panginoon sa pagtawag natin sa Kanya. That's why we always worry. God says that a heart at peace is a healthy heart. Alam niyo po ba, kadalasan ng mga sakit natin dahil sa pag-aalala, yung stress. Di ba? Sabi nga ng doktor ko sa yung sa diabetes, no, masyado kang stressful, kaya nakakatulong, binibigyan ka pa ng gamot na stress tab. Hindi na natin actually kailangan ng stress tab. Ang makakatulong talaga, yung magtiwala tayo sa Panginoon. Minsan sa sobrang worry mo, yung immune system natin naapektuhan. Masyado tayong nag-aalala na, nalulungkot tayo, affected tayo. Kaya, ultimo ang katawan natin, unti-unti bumabaksak ang immune system. And then, doon na po nagsisimula na tayo magkaroon ng sakit. At the same time, medyo nagkakaedad ka na. Mas malakas. Tama po? So, God says that a heart at peace is a healthy heart. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. It's not just what you eat that destroys your health. It is what eats you. No? Pwede kang magkaroon ng magandang health plan. Alukin ka ni Preacher Jabez, o ito, no? Itong dapat nating gawin, mga plans, no? Pwede kang kumain ng mga sariwang gulay. Healthy, organic food. No? But if you're resentful against someone in your life or worry about tomorrow, your health will suffer. No? Makakaapekto po yan. No? Yung paglabis na pag-aalala. Nakakaapekto. Kahit na anong kain mo, maganda pa yung routine mo, meron kang magandang diet. Pero, no, hindi yan po ang nagbibigay kalusugan sa ating pangangatawan. Kung sa puso natin, meron tayong tampo, meron tayong galit, at pag-aalala palagi, nawawala po o nasasayang lang yung mga magagandang bagay na ipinapasok mo sa iyong katawan. Nagiging useless. Dapat po maging balance. Di ba? Sabi nga, hindi mo kinakailangan ng maraming pera para ikaw ay maging malusog. Matulog ka lang ng maaga, hindi ka nagpupuyat. 30 minuto na maglakad ka araw-araw. No? Magpasikat ka sa araw, no, ng 15 minuto araw-araw. Malaki na ang maitutulong yan. Hindi natin kailangan mostly, wag natin isipin, kung ako ay kasing yaman lang ni ganito, magiging malusog siguro pangangatawan ko. Hindi. Kahit na anong lusog ng katawan mo, kung nagpupuyat ka naman sa mga walang kapararakan, laging mas mahaba pa yung oras, no, na ginugugol mo. Ako po, nagugulat ako doon sa salamin ng aking pamangkin, yung grado. Bata pa, 8 years old.
8 years old. Nung nagpasukat ng salamin at nakuha namin yung kanyang eyeglass, sinukat ko. Pagsukat ko, nahihilo ko sa taas ng grado. Bakit? Hindi nawawala sa kanya. Hindi nyo ba napupuna? Marami sa mga kabataan ngayon, laging meron ng mga salamin, tataas na ng grado. Di ba? May effect yan. Kahit na sabihin mo ang salamin mo, meron niyang yung blue, ano ba yun? Yung tinatawag na, ano yung tinatawag na, yung panglaban sa radiation, di ba? Doon sa blue light, no? Kung lagi naman sabi nga, 1 oras lang daw, enough na gumamit ng gadget. Kaso mo, 1 oras na lang, sa loob ng 24 oras, perfect na. Yung ba, hindi na natutulog, lalo-lalo na sa mga gaming. Tama? Bakit? They are worried, baka mamaya matalo sila. No? So, nandun na yung tiwala. Sorry, Bern, si Brother Bernie. Sabi ko kay Brother Bern, hindi kaya yung nangyari sa'yo, may effect yung lagi kang naglalaro? O mas malaki yung exposure mo sa cellphone mo? Di ba? Hindi kaya may epekto yun. Ikaw na lang mag-isip. Di ba? Nung sinuot ko nung pagsuot ng pamangkin ko, yung kanyang salamin, sabi ng pamangkin ko, yung maglalakad, humahakbang, baka raw matumba. Kasi bagong grado ng salamin Di ba ganun din naman pagka tayo ay binigyan ng bagong salamin, nag-adjust yung ating grado, hindi ka basta-basta makakalakad Ako, nung ako'y magsalamin, nung una, ahakbang ako sa hagdanan, dahan-dahan ako Baka mamaya mahulog ako Hindi ka kasi sanay Tama? Pero nung nasanay ka, at hindi mo pa binago, lalong tataas at tataas yan. So, yun po. Ingatan natin. You can have the best health plan around it fresh, healthy, organic, or in proper portion, but if you are resentful against someone in your life or worry about tomorrow, your health also will suffer. It will burn you up inside. But there's good news, sabi ng Panginoon. You don't have to worry. Worry is optional misery. You have many things that impact your health that you cannot control. But you can control the amount you worry. Again, you have many things in your life that impact your health that you cannot control. But you can control the amount you worry. God has more than 7,000 promises in the Bible. Kaya nga po, basa-basa lang pag may time. Actually, hindi pag may time. Sadyain natin. Doon makikita natin yung mga daily promises ng Panginoon. 7,000, within one day, meron tayong 365. 7,000 yan. So meaning, hindi lang one promise every day you can claim. Di ba? Say, 1,000, 3 promises, 7,000 yan. 3 times 7, 21 promises a day. Possible na pwede natin i-claim na promises. So, we can control worry. Just claim the promises of God. All right. Now, why we should not to choose worry? Binibigyan tayo ng paalala ng ating Panginoon. Tingnan natin, ano ba sinasabi ng banal na kasulatan na bakit yung wag nating piliin na lagi tayong
maging maligalig, mangamba, o matakot, mag-alala. Why we should not worry? Why we should not to worry? Because there are 4 things. Una, worry is unreasonable. Ano ang ibig sabihin ng unreasonable? Walang katwiran. No, ibig sabihin, walang magagawang mahalaga sa atin yan. Hindi matuwid na lagi tayong nag-aalala. Worry is unreasonable. Matthew chapter 6 verse 25, ano po sinasabi? Samahan niyo po ako, ladies. Basahin natin, ha? 4 lang naman ito. Okay? So, tulungan niyo po ako magbasa. Therefore, ladies, read. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet, what? It's not the body than raiment. Oh, Matthew chapter 6, verse 25. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa lahat ng mga bagay na yan? Ano ba mas mahalaga? No? Pagkain, iniinom, yung mga bagay na para sa katawan natin, kung ano inilalagay natin, ang sabi ng Panginoon, hindi ba ang buhay ay mas importante kaysa sa pagkain? At ang katawan kaysa sa mga kasuotan? So, sa ganung pagkakataon, wag po tayo, iwasan natin. Kasi worry is unreasonable. No? Worry is unreasonable. Ibig sabihin, wala sa katwiran. Pinahihirapan lang po natin ang ating sarili. Is not life more than food and body more than clothes? Jesus saying, if it is not going to last, don't worry about it. Kung hindi ito talaga pangmatagalan, don't worry about it. To worry about something you can change is foolish. To worry about something you cannot change is useless. Either way, it's unreasonable to worry. So, ibig sabihin, walang katwiran. No? Walang kapararakan. Walang matuwid sa pag-alala. Walang maidudulot na maganda sa atin. Why we should not to choose worry? Because number 1, worry is unreasonable. Ikalawa, worry is unnatural. No? Hindi yan karaniwan. Okay. Yung problema, lilipas at lilipas yan eh. Di ba? Heaven and earth shall pass away, but my words never. Matthew 6:26 again, behold. Tingnan niyo po, yung pangkaraniwan, ibig sabihin, parang natural na. No? Tingnan natin, Matthew 6:26, ang sabi, behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather unto barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Hindi baga kayo lalong higit na mas mahalaga kaysa sa kanila? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Hindi ka ba mahalaga? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit. Hindi sila nag-aasik, ni nagsisigapas, ni nangagtipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba mas mahalaga ka pa sa mga ibon na yan sa langit? Sino mas mahalaga? Ikaw o ang ibon sa paningin ng Panginoon? Hindi nagpapagal, hindi nagtatanim, pero pinakakain ng Panginoon.
Mas mahalaga ka. Ikaw pa kaya, tayo pa kaya, hindi bigyan ng ating mga pangangailangan, lalo-lalo na sa pagkain? Mas mahalaga ba ang ibon kaysa sa atin, sa paningin ng ating Panginoon? And then, why worry? Kasi nakagawian na natin, nakasanayan na natin. No? Nakasanayan na natin na laging mag-alala. Pag may problema, lagi ka ngayong balisa. Minsan, mainit pa ulo natin. At pag mainit ang ulo mo, kung ano-ano na lang masasabi mong masasakit. Di ba? Nakakasakit ka na rin ng mga pananalita, di mo nakikita. Mahal sa buhay mo, naapektuhan. Okay? There's only one thing in all of God's creation that worries. Sino? Tao lang. Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, iisa lang ang nag-aalala palagi. Wala nang iba. Sino? Ikaw, tayo. Tayong lahat bilang tao. Ibon, hindi nag-aalala. Aso, hindi mo pakainin yan. No? Oh. Mumurahin ka ba ng aso mo? Nag-aalala, ba't mo ko hindi pinakain? Ganon? O, anong bagay na nilalang ng Panginoon na hindi marunong mag-alala? See? Only human. Ang laging nag-aalala. Balisa. Okay. We're the only things God had created that don't trust Him. And God says, this is unnatural. Huwag nating hayaan na lagi na lamang ganoon. Di ba? Anong bagay ang mas importante o anong nilikha ng Panginoon ang mas importante kaysa sa tao? Tingnan niyo po, ang kaimportansya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lahat ng kanyang nilikha sa pamamagitan lang ng salita. Tama? All things except human. Lahat ng kanya nilikha sa pamamagitan lang ng salita. Pero nung tayo nilikha, tayo'y hinubog. Ibig sabihin, mas importante tayo. Nagbigay ng effort ang Panginoon. Nakita nyo ba yon? Naunawaan nyo po ba yon? Sa lahat na nilalang ng Panginoon, lahat sa pamamagitan lang ng salita. Let there be light. And there's light. Pero pagdating sa tao, tayo ay hinubog, kumuha ng alabog at hinubog at hiningahan ng Panginoon. So ibig sabihin, mas importante tayo sa lahat ng nilikha ng Diyos. Pero sa lahat ng nilikha ng Panginoon, tao lang lagi ang nag-aalala. Ano logic doon, di ba? No? See? Why we should not choose to worry? Because worry is unreasonable, worry is unnatural, worry is unhelpful. Hindi makakatulong. Kaya nga, Matthew 6:27, ang sabi, at alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Sa pag-aalala mo ba makakatulong? Magmumukmuk ka sa isang sulok? May babayarin ka, makakatulong ba yung pagmumukmuk mo? Di ba? So, worry is unhelpful. Hindi ito makakatulong. Kaya tayo nahihirapan kasi madalas, ito po kasi ay resulta lamang ng mga mali nating desisyon. Mas pinagtiwalaan natin yung ating kaalaman, kaisipan, karunungan kaysa sa sinasabi ng Panginoon. Mas nagtiwala tayo. Kaya nga, ang epekto, dahil nagtiwala tayo sa ating karunungan, kaalaman, bagamat ang sabi na ng Panginoon, don't lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Kaya lang, mas sinunod natin yung gusto natin. Now, nandiyan na ngayon ang problema. Resulta, problema. And then, magwo-worry ka. Kaya nga, worry is unhelpful. It doesn't change anything.
When you worry about a problem, it doesn't bring you 1 inch closer to the solution. Tama po ba? Hindi ka makakalapit ng at least 1 pulgada sa solusyon ng problema mo. Kaya po, magpakatalino po tayo. Kaya sinasabi ng Panginoon, worry is unreasonable, worry is unnatural, worry is unhelpful. And then, ika-4, worry is unnecessary. Hindi ito kinakailangan. Matthew 6:30, tingnan nyo po. Ano ang sabi? Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which is today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Yun talaga ang problema. Ayaw natin patatagin ang ating pananampalataya. Kaya nga po, yung problema, hindi ibinigay sa atin yan ng Panginoon. Bagkus, yan ay ibinigay ng Panginoon, kailangan natin yan para maging stepping stone. No ho? Kaya worry is unnecessary. Hindi po, no, ang tunay talagang problema, hindi yung worriness yung kawalan natin ng pananampalataya sa Panginoon. Kasi, ang tiwala natin, nasa atin na. Kaya nga binigyan ka ng Panginoon ng problema para wag po tayo magtiwala sa ating sarili. Hindi ba natin nakikita yon? Magpakatalino po lamang tayo. No? The more na lalo kang lumalayo sa Panginoon, magtitiwala sa iyong sariling kakayahan, katalinuhan, no? Abilidad, lalo lang po tayong nawawalan ng pananalig sa Panginoon. Kaya ang resulta niyan, pagka tayo binigyan ng problema, worry agad. Di ba? Nag-aalala ka na, balisa ka na, nangangalumihanan na po tayo. Wherein, ang sabi ng Panginoon, o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Bakit? Kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay igagatong sa kalan, hindi ba lalong-lalo na kayo'y pararamtan niya? Ang sabi ng Panginoon, O ye of little faith. Mas lumapit ka sa kaibigan mo dahil alam mo makakatulong siya. Hindi ka natulungan ng kaibigan mo. Sumama pa ang loob mo sa kaibigan mo. Tama? Hindi ibinigay ni nanay yung gusto mo. Nagtampo ka na. Kaya nga po, mga young people, no, wag sasama ang loob natin sa ating mga magulang. Kung hindi man nila maibigay yung gusto natin o hinihingi natin, maaring hindi pa nila kaya, wala pa sila. Huwag natin silang pilitin. Hindi nyo ba alam na ang Panginoon ang pwedeng gumamit sa magulang mo para matugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan? Much more din naman, parents, no, huwag tayo magtiwala sa trabaho o kakayahan natin, kalakasan natin, na masusustentuhan natin ang pangangailangan ng ating pamilya. Kaya po, huwag mo isipin, ay, maganda kinabukasan ko sa abroad na ito. Pagpunta ko sa Amerika, kaya nga po maraming mga kabataan nag-aaral. Mostly, ang gusto nilang mga courses, nursing. Sorry Harriet. Just think lang Think. Kaya gusto ko ng nursing. Dahil yan ang in demand sa abroad. Bakit? Ang taas ng sahod. Di ba? Kaya lumaganap ngayon, dumami ang mga nursing students. Ngayon, ang sabi ng ating Pangulo, nauubusan tayo ng mga medical practitioners. Bakit? Nasa labas lahat
Bakit? Ang mindset, though may kakulangan talaga sa pamamahala ng ating gobyerno. Bakit? Kasi inaasa natin lagi sa gobyerno ang pangangailangan natin Lagi tayo nakatuon sa kanila. Pero kung nakatuon tayo sa Panginoon, sa makapangyarihan Diyos na sinasamba natin, sinasampalatayanan natin, siya po ang tutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Yung bang Diyos ng Amerika, hindi ba yun ang Diyos ng Pilipinas? Iisa. Hindi ba tayo kayang pagpalain ng Panginoon na tayo manatili dito? Pag ako nanatili, Kuya Muring, dilat ang mga mata ko sa pangangailangan namin. Of course, totoo. Talagang nandiyan yung pangangailangan natin. Hindi mawawala yan. Hindi mo ba alam na baka hinihipo tayo ng Panginoon upang lalo tayo magtiwala sa Kanya? Tingnan niyo po, yung mga nagtatrabaho, ito na lang sa Amerika, Aktual, nakikita ko. Kayod marino. What do I mean? 2 trabaho, 3 trabaho. Bakit? May binabayarang kotse, may binabayarang bahay, may binabayarang pagkain, may binabayarang damit sa lahat ng pangangailangan niya. Ang laki rin ng gastusin. Bago, pagdating sa Pilipinas, tatawag pa si nanay, tatawag si kuya, tatawag si lolo, si kamag-anak. Pahiramin mo naman kami, padalan mo kami, may sakit ganito, ganyan. Saan din napunta yung pinaghihirapan mo? Madalas nga, ang sabi ng mga nandoon, mas maganda pa magbakasyon sa Europe, sa ibang bansa, kaysa sa Pilipinas. Bakit? Pag uwi mo sa Pilipinas, tingin sa iyo, lagi, mga kamag-anak mo, laging nakahingi. Pasalubong, para kang nanalo ng loto. Di ba? Pinaghirapan mo. Right? So, maging maingat po tayo doon. Don't worry. Why worry if you can trust God? So, why we should not choose to worry? Because worry is unreasonable, worry is unnatural, worry is unhelpful, worry is unnecessary. If you trust God, you don't need to worry. Why? Because He has promised to take care of us. Pangako niya na yan Hindi niya tayo pababayaan. Marami mga promises. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung pangangailangan mo? Hindi ba kasama sa all of these things? Ano ang sabi ng Panginoon? But seek ye first. Don't worry. Seek first. Philippians 4:17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. No? Philippians 4:18, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Tingnan niyo po, si Apostle Paul, naglingkod sa Panginoon, inuna ang Panginoon. Ano po ang sabi? Yung bang tumatanggap ng mga pagpapala, may ginagamit ang Panginoon. And 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. That includes your bills, relational conflicts, dreams, goals, ambitions, and health issues. You don't know what to do. God will meet all your needs in Christ. So, don't worry. Don't worry. Be happy. Di ba? Sa yung inaawit. Don't worry. Kaya nga po, tingnan nyo. He is the good shepherd who feeds, leads, and meets your needs. 23 verse 1 ng Psalm. Ano po sabi?
Ang Panginoon ay ang aking pastor. Hindi na ako mangangailangan. Why? Kasi alam niya, sabi ni King David, lahat ng kanyang kailangan tutugunan. No, tutugunan ng Panginoon. Kaya nga po, wala sa iyong kapangyarihan, katalinuhan ang supplies ng Panginoon, kundi nasa pagtitiwala. You can lose your health, you can lose your job, you can lose your good looks, you can lose your family, you can lose your life, you can lose your mind, you can even lose your way. God, however, is never lost. Hindi nawawala ang Diyos. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan natin. And there's nothing you need that the God cannot supply. 6:23, but seek ye first. Ang sabi ng Panginoon, hanapin muna natin ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa atin. So why worry? If there is God who can help us. At ang sabi niya pa nga bago siya umalis, I will never leave you nor forsake you. Nung umalis siya, I will give you comforter. Nandiyan ang Holy Spirit na tutulong sa atin. So, worry is a sin. You cannot do that two things. Worry at the same time, trust God. You can choose. Worry, ignore, or trust God. It's up to you. Nasa iyo ang solusyon. Lahat tayo tumayo at tayo po'y mananalangin. Amang Diyos, salamat po sa iyong salita. Narito po kami. Tulungan mo po kami. Bilang makasalanan, hindi namin maiwasan ang nag-aalala, nagiging balisa, pero nandiyan ka, Holy Spirit, kaya tulungan mo kami na magtiwala po sa iyo. Lord, tunay nga na ikaw lamang ang aming kailangan, higit sa lahat. Kaya po, basbasan mo kami. Pagpalain mo ang aming imbitasyon, tulungan mo po kami na tumugon sa mga naisin mo sa amin. Alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ko na po patatagalin ang imbitasyon. Alam natin na may pangangailangan tayo sa Panginoon. Ilapit na lang natin sa Panginoon. Mas nakikita, alam ng Panginoon kung ano ang ating pangangailangan. Alright? So come to the altar and talk to the Lord.